Alas 7 pa lang ng umaga mga kailand ay mataas na at masakit na sa balat ang sikat ng araw. Sa bidyong ito mga kailand ay nais ko lang ibahagi sa inyo ang mga naging kaganapan sa maghapon naming panlalambat. Nakikita nyo naman mga kailand na may dala na kaming mga kaldero, styrofoam na paglalagyan ng isda at syempre, tubig na iinumin namin. Nagkasundo nga ulit kami at ng mga tiyuhin ko mga kailand na manlambat ulit. Pero sa pagkakataong ito ay maghapon na namin itong gagawin at doon kami kakain sa tabing dagat kung saang lugar kami aabutin ng tanghali. Nag-umpisa na nga kami mga kailand at ito. Ihinulog na ng aming mga kasama ang lambat habang kami naman ay standby lang muna dito at nag-aantay ng hudyat kung saan ay sabay-sabay kaming lalangoy patungo sa lambat upang itaboy ang mga isda na nasakop ng lambat. Sa unang hulog nga namin ng lambat mga kailand ay iilan-ilan lang ang aming nahuli. Mukhang lugi pa kami sa tindi ng init ng sikat ng araw at sa pagod sa pagsisid at paghila ng lambat. Kaya naman sa pangalawang pagkakataon ay ikinanaulit namin ang aming lambat at umaasa na sa pagkakataong ito ay marami na kaming mahuhuli. As usual mga kailan kung anong proseso kanina ay ganun din naman ngayon. Pero ang aming nahuli ay parehas lang din doon sa nauna. Ibig sabihin, kukunti pa rin ang aming mga nahuli. Ganun pa man. Thankful pa rin kami mga kailan dahil natapos naming hilahin ang lambat na safe ang bawat isa. 9:30 na nga ng umaga mga kailan at dahil kukunti lang ang aming mga nahuli ay nagpasya na kami na isang hulog na lang ng lambat at tatabi na muna kami. Sa pangatlong hulog ng lambat mga kailan ay mas konti ang aming nahuli kumpara sa nauna at sa pangalawa. Kaya naman nagpasya na kami na tumabi na para makapag-asikaso at makapagluto ng aming uulamin para sa tanghalian. Tinumbok na namin mga kailand itong tirahan ng mga unggoy. Dito muna kami tatabi at dadayo ng pananghalian sa kanilang teritoryo. Pagdao nga namin mga kailand ay nadali pa ako ng talaba habang dinidiskarga ang mga dala naming baon at iba pang mga gamit. 5 tangkal at kalahati pa naman ang layo sa puso kaya okay lang. Kaya pa naman ito mga kailand kaya ito. Bitbit na naman ang kamera para maipakita sa inyo na nakapagpabaga na pala ng apoy itong isa kong tiyuhin. At nakapagsalang na rin ng inihaw na isda na kung tawagin dito sa aming lugar ay lapu-lapong green. At pagkatapos nga alagyan ng mga requirements itong sinabawang isda ay ipinatong nga lang ng utol ko ang kaldero sa apoy sa kanya tinakpan. Dito lang ako nakakita mga kailan ng nagluto na patigilid ng kaldero ay may gatong. Habang hindi pa naluluto ang aming ulam mga kailan ay gumala muna ako saglit dito sa paligid para maghanap ng ebidensya kung totoo nga ba talaga natirahan ng mga unggoy itong aming napwistuhan at ito yung mga nakita ko. Mga niyog na binalatan at binutasan ng mga unggoy para sila ay makasurvive. Pagbalik ko nga mga kailand ay saktong luto na ang sinabawang isda at nakahanda na rin itong inihaw na lapu-lapong green. At dahil iisang pinggan lang ang dala namin ay kanya-kanya na kaming diskarte kung saan kami kakain. Dahon at taklob ng kaldero, katalo na. Ito namang isang tiyuhin ko ay gumagawa ng improvise na lagayan ng sabaw. Ganito ang sitwasyon namin sa mga sandaling ito mga kailand. Pagkakuha ng pagkain ay kanya-kanya na kami ng pwesto. Ito ang magandang experience na sigurado ako na pag naranasan mo ay hindi mo malilimutan. Tunay nga mga kailand na masarap at maganang kumain sa tabing dagat. Kita nyo naman ang mga tiyuhin ko. Todo higop ng sabaw kahit ang lagayan ay gawa lamang sa kabiyak na piraso ng bunga ng niyog. Ito namang si Utol at ang pinsan ko ay sa bato lang nakapatong ang ulam nilang isda. Ang hindi nila alam mga kailand ay yun ang paboritong pwesto ng mga unggoy kapag sila ay umiihi. Ganun pa man ay masaya pa rin kami habang kumakain. Kwentuhan at tawanan hanggang sa sumuko na yung iba at kaming tatlo na lang ang natira. Dito nga mga kailand ay busog na rin ako at pagkatapos kong uminom ng 3 laguklok ay naghanap na ako ng magandang pwesto para makapagpahinga. Pagsapit nga ng alauna ng hapon mga kailand ay nag-umpisa ulit kami sa aming panlalambat. Sa mga sandaling ito mga kailand ay para bang inuulit lang ang mga nagiging kaganapan kaninang umaga. May nahuli naman kami mga kailand kaya lang 3 hanggang 5 pirasong isda kada laglag ng lambat. May bumangga pa mga kailand sa lambat na isang dalagitang pawikan at ito ay agad naming pinakawalan. Sumubok pa kami ng isang hulog ng lambat mga kailand pero wala pa rin talaga kaming nahuli. Sa sobrang tindi ng init ng sikat ng araw ay mas minabuti na lang namin mga kailand na umuwi na lang. Para lang kaming nag-outing at dumayo ng pananghalian doon sa teritoryo ng mga unggoy. Ganun pa man mga kailand ay thankful pa rin kami dahil maliban sa nag-enjoy kami sa aming mga pinagagawa ay nakabalik kami na safe ang bawat isa.
Kung iisipin, napakahirap na trabaho ang panlalambat, kaya naman saludo ako doon sa mga padre de pamilya na isa ito sa klase ng hanap buhay na pinagkukunan para sa pangangailangan ng pamilya. Hanggang dito na lang mga kailan, hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong panonood.